Sinugo ni Jesus ang 12 na ito. Ang 12 ito ay sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ng mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketungin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. Sa saan mang bayan o nayon kayo dumating, humayo kayo o humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit, kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang iparurusa sa mga tao sa bayang yon kaysa dinanas na mga taga-Sodoma at mga taga-Gomora. Ito'y kwan. Itong pagkakasugo sa 12 alagad na ito, may mga bilin dito, Kuya Dio, ang ating Panginoong Yesus. May mga bilin dito. Pwede bang bigyan mo kami, Kuya Dio, rito tungkol sa mga bilin na ito ng anong masasabi mo rito? Mga kapatnubay, sinugo ni Jesus ang 12. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Pinagbilinan po ng Panginoong Jesus ang kanyang mga alagad na huwag magdala ng anumang bagay sa kanilang lukbutan at supot sa kanilang paglalakbay para manggamot sa mga may sakit. Ayon po sa ating Panginoon, kumain anuman ang ihain sa tinutuluyang bahay, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. Hindi po nag-utos ang ating Panginoon na manghingi ng donasyon. Pangalawa, buhayin ang mga patay. Ibig pong sabihin, ang pagbabalik loob sa Diyos. Tunghayon po natin sa Lucas 15:24, sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Oh, talaga ako'y titig na titig kay Kuya John. Alam niyo si Kuya John. Pero yung punto ni Kuya John, huwag ka magdadala ng supot ngayon Kuya John, pag ako'y nakasakay sa bus, may mga supot na nakuha dun sa at saka dun sa mga corner ng lansangan, may mga loudspeaker pa di, at pagkatapos meron nasa lubong sa iyo na kinukuha sa iyong harap yung supot yun ang Diyos ay alam niya ang pangangailangan ng mga tao naglilingkod sa Kanya ng tapat ipagkakaloob at pagkakaloob yan sa Kanya. Pero ito nga ang utos ay nakikita natin ngayon sa ating lipunan kung ano siguro naman din sila alam din nila yon, kaya lamang ay dala ng makabagong takbo ng mundo ay yun ang nagaganap ngayon sa mga naglilingkod sa Diyos kuno. Kuya Ben, ano po masasabi niyo rito?
may mga punto po ako na dapat makita ng mga tagapakinig natin. Kung mayroon po kayong hawak na Biblia, ay himayin natin. Mayroon pong mahalagang punto na dapat matandaan at dapat mapag-aralan natin ng mas malalim na pangunawa ang mga nilalaman. Una, sinugo. Alam nyo, sa ating buhay, kapag sinasabi nating sinugo, ay mayroong kaugnayan doon sa nagsusugo. Hindi basta may sinusugo ang tao na hindi ka pinagkakatiwalaan. Pangalawa, hindi ka basta sinusugo kung alam nung nagsusugo na wala kang alam sa buhay. Wala kang kinalaman. Hindi ka basta susuguin kung wala kang napakalawak na relasyon sa kanya. Hindi basta nag-uutos ang kahit na ikaw ay nagbabayad ng katulong utusan, mayroong kagyat na relasyon. So ito pong 12 ay mayroong malalim na relasyon sa ating Panginoong Hesus. Una. So sinugo sila. Pero doon sa pagsugo, ang pangalawa pong mahalagang bahagi dito ay pinagbilinan. Hindi basta silang sinusugo kahit na ito'y mayroon sa iyong relasyon, mayroong kaalaman, mayroon itong mga bagay-bagay na ibig sabihin na matagal mo na itong tagapakinig, matagal na itong kasama mo, may binibilin pa rin pag ikaw ay nagsugo. So nangangahulugan si Jesus, mayroong katiyakan ng kanyang pag-atas, ang kanyang pagbibigay ng misyon sa bawat isa, sa mga alagad niya, sa mga tagasunod niya, ay mayroong malinaw, may pagbibilin. Pangatlo, ano po yung nilalaman? Pinahanap niya ang mga nawawalang tupa. So ang ibig sabihin, sinugo na may kaalaman, na pinagbilinan, na may relasyon sa kanya, na mayroong kaalaman, at ang paghahanap niya doon sa mga nawawalang tupa, dala-dala ang pangalan ni Jesus. Ano pong ibig sabihin? Yung pagkakasugo ay malinaw, yung tagubilin niya sa kanyang mga alagad, ay mayroong antas na mataas, na may malalim na relasyon sa Diyos, upang sa paghahanap nila, alam nila kung saan nila dadalhin ang mga nawawala sa silong ng Diyos o sa bahay ng ating Panginoon. Ngayon, ano daw po yung gagawin? Ipangaral na malapit nang maghari ang Diyos. Ito na naman yung mahalagang punto rito. Ipangaral. So, ang ibig pong sabihin, hindi yung sinugo na magdala ng relief goods. Hindi sinugo para magligtas ng katulad ng mga baha. Hindi po ganun ang pagkakasugo. Ang sinugo, ipangaral ang na malapit nang maghari ang Diyos. Napakahalaga nun. Sapagkat tayo din po, ng mga nandito sa loob ngayon, sinusugo para sa ating mga tagapakinig at pinagbibilinan tayo ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng himpapawid na maging maingat sa pagpapaliwanag sa kanyang pag-aatas sa atin upang matagpuan natin ang mga nawawalang tupa para sa paghahari ng Diyos. Ang panglima, sabi po niya, alam niyo, napakabigat kasi yung mga bagay-bagay na kung magkaminsan, ito nga yung kanina na kay Kuya Joe, na marami ngayon ang nangangaral na kailangan with pay. With pay. At ang masakit nga po, ang paggamit nila nung with pay, ay ginagamit pa nila yung ikapo At yung paggamit ng ikapo, kung magkamisan, ay mali. Marami pong mga religion ngayon, mga sikta talaga na ang pinangangaral. Ang hindi nila naunawaan, yung nilalaman nung tinatawag na ikapo. Doon ang masakit Dapat unawain muna nila kung bakit nila pinangangaral yung ikapo ng tama. Ay itong tagubilin ni Jesus dito sa kanyang mga alagad. Lilinawin lamang po natin sa ating mga tagapakinig, sa ating mga ngaral, sa ating mga nagiging speaker na napakamahal maningil at bayaran. Sabi po dito ng ating Panginoon na napakahalaga sa isa sa mga bilin niya, nasa panglima po ako ngayon, yamang tumanggap kayo ng walang bayad
magbigay naman kayo ng walang bayad. Ano po yung walang bayad at na ibibigay ng mga alagad? Ang sabi po ng ating Panginoon, dun sa sinabi ko sa ika-4, ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Ay iba ngayon ipinangaral na malapit na ang Diyos, magbayad ka, mag 10% ka, may ikapo ka, may